nahulog po sa bitag ni Senator Rodante Marcoleta, etong si Senator Ping Lacson. Malamang sa malamang mga kababayan ay alam na po ninyo ang kaganapan kahapon sa Senado. During his own show sa Ganang Mamamayan dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun ka ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na. Pero nakakatawa, Mr. President, wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest. Okay. So para lang mapagtakpan ang grabing kahihiyan ni Senador Marcoleta sa privilege ni Senador Lacson, pinsa agad tinig ng karunungan ang kapatid Diyos mananampalataya sa Iglesia ni Cristo na sinabing nahulog daw sa bitag si Senador Lacson. Pero sandali, ano ba ang papel ng isang mambabatas? Gumaba ng batas para sa kapakanan ng bayan o maglatag ng bitag o patibong para sa kapwa niyang mambabatas? Hindi dapat gawing palusot yung salitang patibong o bitag para takasan ang pananagutan ng isang kahiyang pampubliko expose. Ang halal ng bayan ay inaasahang magpakita talaga ng integridad, hindi ng mga galawang pang-intrap laban sa kapwa niya na lingkod ng bayan. Natalakayin natin ito, mga kapatid, sa pagkakataong ito bago tayo papasok sa punto por punto. Kumusta? Welcome. Muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, kasama ninyo sa pagkakataong sadali. Pagkataong ito, mga kapatid. Sa mga suki nating taga-subaybay, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutan pindutin ang like at mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share. Kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, inaniyahan din natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang i-comment ang lugar kung saan kayo nagabase ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa, at lalo na sa mga suking taga-subaybay sa iba't ibang bansa sa ating mundo, mga OFW. Welcome sa lahat natin mga taga-subaybay, sa ating mga kapatid, nagsubaybay. Si Iluminado Agabaw Jr., dinilit ni Nightbot ang kanyang comment. Huwag i-capital letters, bawal yan. I-Nightbot ang nagbantay diyan, bawal talaga. Puro capital letters. So, welcome sa lahat na mga pumasok dito. Presanto. Si
Pasito, si Erlinda Lapay, Rosar, si Bro Ferds, si Juanito, si Paraniaki, Paraniaki, si Jima, Impalmado, at sa lahat ng mga sumusubaybay natin ngayon. Atin munang tatalakayin itong mainit na isyu kaugnay sa sagutan nila ni Marcoleta at todo dipinsa yung kapatid niya sa pananampalataya na si Tinig ng Karunungan. Pero kahit todo dipinsa, palpak naman. Bakit nasabi nating palpak? Pakinggan natin. Nagkasalpukan na po, nagkaharap na po yung dalawang senador na netong mga nagdaang mga buwan talagang mainit sa isa't isa. Etong si Senator Rodante Marcoleta na lagi pong kino-call out si Senator Ping Lacson dahil sa kanyang kabagalan, alam naman natin na itong si Ping talagang halatang-halata na sa kanyang pagko-cover up. Yan. Isa-isahin natin ito mga kapatid, ang propaganda nitong si Tinig ng Karunungan na isang kaanim sa Iglesia ni Cristo at kapatid ni sa pananampalataya ni Senador Marcoleta. Na ayon sa kanya, na nagsalpukan na raw umano at nagkaharap na sina Senador Marcoleta at Senador Lacson. Ngayon lang ba tayo magtaka niyan? Pero ang totoo, mula pa sa simula, halatang-halatang kumukulo na ang dugo ni Marcoleta kay Lacson. Dahil ito ay napalitan si Marcoleta bilang chairman sa BRC, Blue Ribbon Committee ng Senado, at nagkaroon ng pagkakataon pa na masubla siya, di ba? Napaya ni Lacson kaugnay sa batas na binanggit niya. So, kumukulo talaga. At ayon ni Tinig ng Karunungan, matagal daw si Lacson nagiging chairman. Pero halatang nagko-cover up umano. Balikan natin siya. Ano yung kino-cover up? Laging delay sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Na-delay ang hearing sa Blue Ribbon Committee, may cover up umano si Lacson. Pero kung talagang may nangyaring cover up si Lacson, edi malinaw ang tanong, sino ba ang kino-cover up ni Lacson? Sa kabilang banda, tingnan natin ang nangyari kay Marcoleta. Di ba gusto niyang gawing state witness yung mga diskaya at tinututulan pa niya yung usaping restitution, yung pagbalik sa perang nakuha galing sa korupsyon. So, ano ang ibig pahiwatig niyan? Ibig sabihin, kapag ginawang state witness ang mga diskaya, dahil yun ang kagustuhan ni Marcoleta noon, maaari silang magkaroon ng immunity sa kaso. At kung tutol pa siya sa restitution, yung pagsauli sa pera na nakuha galing sa pangnanakaw, may posibilidad na hindi talaga maibalik ang pera na galing sa korupsyon. At kung mangyari ang gusto ni Senador Rodante Marcoleta, hindi ba parang nakikinabang pa sa perang nakuha sa korupsyon ang mga diskaya? Sa halip na managot, sa halip na ibalik ang pera sa bayan. Okay. Ang sabi niya, na-delay daw. Balikan natin Out si Senator Ping Lacson dahil sa kanyang kabagalan, alam naman natin na itong si Ping talagang halatang-halata na sa kanyang pagko-cover up. Laging delay sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Tapos ang ginagawa pa niya madalas, magpapa-press con, magpapa-interview nga, at doon sa media i-discredit at ikakarakter. Okay, isa-isahin muna natin na ito. Sinabi niya nga, laging delay daw umano si Senador Panfilo Lacson sa hearing sa
Blue Ribbon Committee dahil nagpa-interview sa media, nagpa-preskon daw, at may isinagawang character assassination sa mga testigo. Pero ang tanong, asan ang ebidensya na ginawa yung character assassination habang nagsagawa ng preskon, habang nagsagawa ng interview sa media? Alam naman natin na ang press conference at ang media interview, bahagi yan sa transparency ng publiko. Karapatan ng bawat mamamayan na malaman kung ano talaga ang nangyari sa isang investigasyon. Lalo na kung may malaking issue na kinasasangkutan sa mga namuno sa ating gobyerno. So, ang pagpalabas sa impormasyon sa pamamagitan ng media, hindi yan automatikong paninira. Lalo na kung inilahad nito ang base sa dokumento, base sa testimonya, at sa katotohanan na lumalabas sa investigasyon. So kung sinasabi nitong si Tinig ng Karunungan na may nangyaring character assassination sa mga testigo, dapat ipakita niya kung alin sa mga pahayag ni Lacson na sinira ang pagkatao sa mga testigo. Alin ang imbento, alin ang sino ang siniraan sa press conference. Kung walang ebidensya, hindi sapat ang paratang lamang. Sa halip na sabihing paninira ang ginawa sa presscon, mas tamang tanong talaga. May mali bang impormasyon na inilabas si Lacson? May dokumento bang pinabulaanan ni Lacson? May testigo bang nagsabing binastos siya at sinisiraan siya na walang basihan? Kung wala namang malinaw na patunay, yung paratang na character assassination ay nagiging depensa lamang. Depensa upang ilihis mula sa tunay na issue. Okay, ano daw? Mabagal. Mabagal daw. Sa Senate, yung mga testigong lumalantad na pati si Senator Rodante Marcoleta ay pinipilit niyang siraan ang imahe. Lagi niyang Si Marcoleta nga ang tahol na tahol. Siya ang mga gumagawa ng privilege speech at sa kanyang programa sa INC-TV, grabe din ang kanyang paninira. At sabi pa niya, sino ka ba? Yun miyembro siya sa komite, pero kaugnay sa usapin, sa programa, sabi niya para kay Lacson, sino ka ba? binibigyan ng malisyosong konteksto yung mga bagay-bagay patungkol dito kay Senator Rodante Marcoleta. Samantalang itong si Senator Rodante Marcoleta, ang lagi niyang puntos sa programang Saganang Mamamayan at pati na sa iba pang pagkakataon, yun yung kabagalan ni Senator Ping Lacson dyan sa pagiging chairman niya ng Senate Blue Ribbon. Okay, dito muna tayo. Yung kabagalan ni Senador Lacson, lilinawin natin. Kung sinabi niya na mabagal si Senador Lacson bilang chairman sa committee ng Blue Ribbon Committee, ang mahalagang tanong dito, kung mabagal si Senador Lacson, bakit hanggang ngayon hindi lumagda si Senador Rodante Marcoleta, kapatid mo sa iglesia, sa committee report ayon mismo sa privilege speech ni Lacson? So kung talagang malinaw at tama ang kanilang posisyon, kahit hindi niya pinipirmahan yung report, iniwasan niya, bakit? Di ba? Nabasa ba niya yung report mismo? Kung mabagal, bakit may lumabas na report sa committee? Ang committee report ay opisyal na dokumento na resulta sa investigasyon. So kung opisyal yan na resulta, bakit lumabas? Pero ang tanong, bakit hindi lumagda ang isang miyembro gaya ni Senador Rodante Marcoleta? So lumalabas, si Senador Marcoleta ang mabagal sa proseso sa pamamagitan ng paglagda, di ba? Kaya bago sisihin si Senador Lacson na mabagal ang pag-usad sa isinagawang hearing, mas dapat ipaliwanag ni Senador Marcoleta
kung bakit hindi pa niya nilagdaan ang committee report. Bakit? Iniwasan niya. Dahil ba, una, biglang nawala ang kanyang ang kanyang surprise witness? Dahil ba hindi natupad ang kanyang kagustuhan na magiging state witness yung mga diskaya sa kondisyon na tinututulan niya ang restitusyon, yung pagsauli sa pera na nanakaw? Okay, tuloy natin. Alam naman natin mga kababayan, may isang taon na halos nang lumutang nga at lumantad sa atin itong flood control projects anomaly. At hanggang ngayon, wala pong napapapanagot na malalaking isda, wala pong napaparusahan, wala man lang naihaharap itong si Ping Lacson sa sambayan ng Pilipino para sabihin na ito ang mastermind ng nasabing anomalya. At Okay, kung pakinggan mo talaga itong narasyon at pahayag ni Tinig ng Karunungan, parang totoo, ano? Ang sabi niya, mahigit na raw isang taon na yung isinagawang investigasyon kaugnay sa korupsyon sa flood control. Pero ayon sa kanya, hanggang ngayon, wala pa ring malaking isda na napanagot. Pero ang malaking tanong, tungkulin ba sa investigasyon sa Senado ang direktang pagparusa? Ang investigasyon, for your information, ay paglabas ng katotohanan at pagkalap ng mga ebidensya upang makagawa ito ng batas o maipasa ang kaso sa tamang ahensya tulad ng Ombudsman, tulad ng Department of Justice o Sandigang Bayan. Hindi sila ang korte. Ulitin ko, ang Blue Ribbon Committee, hindi yan korte na maghahatol at magparusa matapos ang investigasyon. Kung mahaba ang proseso, hindi iyon automatikong nangangahulugang may naganap na cover-up. Sa katunayan, kapag malalaking pundo ang nawala at may mga malalaking opisyal ang sangkot sa ating bansa, mas kinakailangan talaga yung masusing pagsusuri, lalo na sa mga dokumento, lalo na sa mga kontrata, lalo na sa testimonya, upang hindi bumagsak ang kaso kapag naipasa na ito doon sa korte. Di ba? Okay. So, tuloy natin. naging dahilan sa Madali ha? wala pong napapapanagot na malalaking isda, wala pong napaparusahan, wala man lang naihaharap itong si Ping Lacson sa sambayan ng Pilipino para sabihin na ito ang mastermind ng yun pala ang gusto niya na mangyari sa Blue Ribbon Committee, na dapat bilang chairman itong si Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, meron siyang iharap na ito ang utak sa korupsyon. Di ba? Yun ang kanyang punto. Pero, at hanggang ngayon daw, wala pang naiharap si Senador Lacson sa publiko upang sabihin, ito ang mastermind sa korupsyon. Pero tandaan natin, hindi trabaho ng chairman ng committee ang basta magturo ng mastermind sa pamamagitan ng media. Ang tungkulin ng hearing ay mangalap ng ebidensya, mangalap ng testimonya at dokumento upang mabuo yung committee report na hanggang ngayon si Senador Marcolita hindi lumagda umano para yun ang basihan sa pagsampa ng kaso. So, kung maglalabas agad ng pangalan, lalo na ang chairman sa committee, nang walang kumpletong ebidensya, anong mangyari? Maaari itong maging trial by publicity at posibleng bumagsak ang kaso sa korte. Kaya nga, dumaan ito sa investigasyon, pagkuha ng salaysay,
ang pagsusuri ng mga dokumento bago ituro kung sino ang tunay na may pananagutan talaga sa nito. Sa madaling salita, ang paghanap ng mastermind ay resulta ng investigasyon, hindi sa pamamagitan ng ilantad ito sa press conference. So kapag kumpleto na ang ebidensya at nabuo na ang committee report, doon pa lamang maaring malinaw at maituro kung sino ba ang mananagot nitong malawakang korupsyon, pagnanakaw sa pera sa kaban ng ating bayan. Okay, ituloy natin ang pahayag ni Tinig ng Karunungan. Sabing anomalya at naging dahilan sa paglimas ng kaban ng ating bayan. Kaya nitong mga nakaraang buwan, sila ay nagkakaroon ng sagutan, nagkakaroon ng patutsada, lalo itong si Ping Lacson sa kanyang social media. Samantalang si Senator Rodante Marcoleta ilang beses nang tumayo sa plenaryo doon sa kanyang mga privileged speech at tahasan niyang ang kino-call out yung kabagalan ni Senator Ping Lacson. Ang kaso nga lang, sa madalas na pagkakataon, laging wala si Ping Lacson doon sa privileged speech nitong butihing Senator Rodante Marcoleta. So, kapatid Diyos pananampalataya si Marcoleta. So, ayon ni Tinig ng Karunungan, tuwing may privilege speech daw umano si Marcoleta, wala itong si Senador Lacson. Pero ang tanong, obligasyon ba ng isang senador na naroon siya palagi, lalo na pag magsagawa ng privilege speech, yung kapwa senador niya? Ang mahalaga, yung formal na hearing sa committee. Yun ang napakahalaga. So dahil doon, tinatalaka yung mga ebidensya at yung testimonya. So ang privilege speech ay karapatan ito ng bawat mambabatas na maglahad ng kaniyang pananaw. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na kailangang naroon ang isang senador o lahat na senador sa oras na may isagawang privilege speech ang kasama nila. So kung talagang may mabigat na punto sa isinagawang privilege speech, maaari naman itong sagutin sa pamamagitan ng hearing o kaya sa pamamagitan ng opisyal na pahayag sa kapwa senador na tinutukoy sa privilege speech. Kaya hindi sapat na basihan na dahil wala si Senador Lacson sa privilege speech ni Marcoleta, masama na ang kanyang ginagawa. Bakit? Sabi niya, si Lacson nga gumagawa ng mga pagsagot nito sa social media niya. Tapos ang gagawin niya, sasagutin niya yung speech ng butihing senador, sasagutin ni Lacson sa kanyang social media account. Yun, sa kanyang social media account. Hindi naman masama kung sinagot ni Senador Lacson sa kanyang social media account yung bahagi sa privilege o ang buo kahit buo pa ni Senador Rodante Marcoleta. Dahil kahit na si Senador Rodante Marcoleta sa kanilang INC-TV program, ilang bisis tinatalakay niya si Senador Lacson, di ba? So, sa panahon ngayon, ang social media ay isang paraan para maipaliwanag agad ng isang opisyal ang kanyang panig doon sa publiko. Hindi lahat ng sagot sa isang privilege speech ay nangangailangang gawin sa loob ng Senado. So kung may aligasyon o paratang na ilabas sa privilege speech, karapatan din ng taong tinutukoy na ipagtanggol ang kanyang sarili. Pwede sa social media. Pero saksihan ng karamihan na sinagot na ni Lacson talaga sa kanyang privilege speech si Marcoleta. Grabe, inubaran ang kanyang mga argumento at punto. At tuloy natin. Nasasabihin niya, tahol ng tahol, meron daw asong tahol ng tahol dyan sa Senado. Sino ba tinutukoy niya? Di po ba? Makikita natin itong si Pinky, puro ad hominem. Pag sinabing ad hominem,
puro personal attack. Samantalang si Senator Puro ad hominem daw, personal attack si Senador Pinky. Sabi niya, yung pagsagot sa issue, hindi yan otomatikong ad hominem na. Ang ad hominem, yung pag-atake personal sa tao, imbis na sagutin yung argumento at ang ebidensya punto por punto. Yun ang ginawa ni Senador Lacson sa kanyang privilege speech. Pero yung pagsabing narinig din yun, sinabi ni Tinig ng Karunungan na ang pangalan ni Senador Ping Lacson ginawa niyang Pinky. Yun ang malinaw na ad hominem. Sa halip na sasagutin niya yung argumento, yung issue, dinadaan ito sa pangungutya o panlalait sa pangalan ni Senador Lacson na tinatawag na Pinky. O di may pahiwatig, may propaganda na gustong ipalitaw na si Lacson ay parang bakla. So ang ad hominem ay isang ore ito ng maling pangangatweran kung saan inaatake ang pagkatao imbis yung argumento. Kaya ang pagtawag kay Senador Lacson na Pinky ay hindi pagpalakas ng argumento. Sa halip, nagpapakita ito na sinisiraan ang pagkatao sa iba sa kanyang pangalan at iniwasan ang tunay na issue. Okay, tuloy natin. Rodante Marcoleta, yung kanyang mga puntos ay yung mga mahahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ni Ping Lacson bilang chairman nga ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung mga puntos na yon na laging pinababayaan ni Ping, na para bagang nagbubulag-bulagan lagi si Ping, nagbibingi-bingihan lagi. Yan. Parang nagbulag-bulagan lang umano, nagbingi-bingihan lang. Ang layunin daw ni Senador Rodante Marcoleta na parang itutok ni Senador Juan Pilo Lacson ang komite sa mahalagang bagay. Ang tanong, ano ba yung mahalagang bagay? Ang mahalagang bagay, of course, yung paglitaw sa kanyang surprisang witness. Sino? Si Orly Gutesa, di ba? Isang mahalagang bagay na dapat alam ng lahat na ang Senado ay nag-offer ng security kay Gutesa. Hindi yan tinanggap ni Gutesa. Bagkos, lumagda siya ng waiver. Anong purpose? Para hindi siya bigyan ng security. Dahil para sa kanya, okay lang. So, pangalawa, ano ba ang mahalagang bagay para kay Marcoleta? Yung mga diskaya, gawing state witness, yun ang mahalagang bagay. At hindi sila, tutulan niya yung restitusyon pag sa uli, sa nakaw ng pira. So, ang malaking tanong dito, kung mahalaga talaga ang gusto ni Senador Marcoleta, bakit, ito itanong, bakit hindi siya lumagda sa committee report? Sa proseso ng Kongreso, ang committee report ay opisyal na dokumento. Di ba? Yun ang sinabi ni Senador Lacson sa kanyang privilege speech na hindi nilagdaan ni Marcoleta ang naturang committee report. So ang pinakalohikal na hakbang ay dapat lagdaan talaga, miyembro siya. Kung siya ay nagpakita ng kanyang paninindigan at pananagutan sa resulta ng naturang investigasyon. So, kung hindi siya lumagda at hindi umano nalagdaan pa, so, dalawang posibilidad ang lumalabas. Una, hindi siya sang-ayon sa nilalaman ng report. Pangalawa, ayaw niyang akuin ang pananagutan sa nagiging resulta sa isinagawang investigasyon. Kaya ang tanong, kung ano ang gusto niyang
pagtuunan ni Lacson. Kundi, ang tanong, bakit hindi niya nilagdaan ang naturang report? Di ba? Okay, hindi may konsidera yung kagustuhan ng taong bayan. Hindi na konsidera ang kagustuhan ng taong bayan. Ang tanong, ano ba ang kagustuhan ng taong bayan? Ito ba'y kagustuhan ng taong bayan o kagustuhan lang tulad sa ANC? Halimbawa nga dito sa 18 ex-soldiers, mga kababayan, na gustong-gusto po ng mamamayang Pilipino na maipatawag, matanong, ma-interpolate doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero ang ginagawa ni Ping, kasama itong si Tuta Soto, si Tito Soto, lagi nilang kung ano-anong paninira ang sinasabi nila sa media. Yun. Laging ano-anong paninira. Paano siniraan itong 18 na nagpakilalang dating Marines na nakumpirma sa Armed Forces of the Philippines, 4 sa kanila hindi totoong sundalo? Yeah? Nagbulag-bulagan daw si Lacson at si Soto. Iniba din niya ang pangalan ni Soto. Dahil itong nagpakilalang 18 dating Marines na nais daw umanong sa taong bayang mapatawag sa Senado. Pero tandaan natin, ang punto dito ni Senador Lacson bilang chairman sa committee, sa Blue Ribbon Committee, napakasimple lang. Kailangang suriing mabuti ang testimonya at ebidensya bago gamitin yung Senado bilang entablado ng mga akusasyon. Ayaw niya magamit ang Senado sa propaganda o sa mga paratang na wala namang matibay na basihan. Kaya nga, ang nangyari, idinulog muna ito sa National Bureau of Investigation upang magkaroon ng maayos at formal na investigasyon. Ngayon, balikan natin ang kaso ni Gutisa. Di ba, noon, ipinipresenta ni Senador Marcolita si Gutisa bilang surprise witness na ayon mismo kay Lacson, hindi yun ipinaalam sa kanya. Basta ipinipresenta na. Ano ang nangyari? Hindi ba kalaunan? Biglang nawala si Gutisa. At ang problema, hindi tumulong si Marcolita umano sa paghanap kay Gutisa para muling ibalik ito sa Senado. So kung tunay na mahalagang testigo si Gutisa, ang tanong, bakit hindi pinagsikapan ni Senador Rodante Marcolita na maibalik si Gutisa sa Senado upang mapatunayan muli yung kanyang mga aligasyon? Sa halip na akusahan si Senador Lacson na nagbulag-bulagan, mas makabuluhang itanong yon, bakit si Gutisa na surprise witness hindi kayang ibalik ni Marcolita? Ang sabi niya, hindi, natatakot kasi. Bakit natatakot? Nanganganib ang buhay. Bago yung sinabing nanganganib ang buhay, may offer ang Senado para sa kanyang security. Ang tanong, bakit hindi nag-advise si Marcolita bilang siya mismo ang nagdala kay Gutisa na kanyang surprise witness na tanggapin yung offer ng Senado? Dahil ba posibleng may alam si Senador Marcolita na kung tanggapin yung kaniyang security, mahirapan na si Gutisa na magtago dahil madali ra siyang matunton? Di ba? O, bakit ayaw ni Gutisa at ang nangyari pa, siya'y lumagda mismo ng waiver. Lumagda siya ng waiver na hindi tanggapin yung inaalok na security protection para sa kanya. Anong nangyari? Hindi ba si Gutisa mismo
hindi nag-advise si Senador Marcoleta na tanggapin niya para sa seguridad niya? Kung talagang may banta sa kanyang buhay, bakit niya tinanggihan yung proteksyon na kusang ibinigay ng Senado? Bakit? Yun ang dapat sagutin din. Okay, tuloy. Bakit hindi na lang ninyo isalang sa Senate Blue Ribbon para doon na magkaalaman, di po ba? O ngayon, si Ping siguro hindi na nakapagtimpe. Nagkaroon na rin ng privilege speech sa plenaryo habang nandun si Senator. Bago dyan. Oh, bakit daw umano hindi agad isalang itong 18 na ex-Marines? Lilinawin natin mga kapatid. Una, kung iisalang ito na walang pagbusisi mismo sa kanilang pahayag at kanilang mga ebidensya, may posibilidad na magiging tulad ito kay Gutisa. Ang gusto nila, itong si Tinig ng Karunungan na isang kaanim ng ANC, bakit daw hindi agad-agad isalang sa Blue Ribbon Committee itong 18 na nagpakilalang ex-Marines, at bakit paulit-ulit na sinabing ex-Marines ito na itong 18 na nakumpirma na ang 4 ay hindi pala mga sundalo. So, ang tanong, handa na ba ang kanilang testimonya? May sapat bang ebidensya at may verifikasyon ba? Hindi basta-basta na maaring isalang na lang sa pagdinig ang mga testigo kung hindi pa nasore ang kanilang mga pahayag. At kapag ginawa iyon, may panganib. Anong panganib? Na magamit ang hearing sa Senado bilang entablado sa propaganda o paninira, imbis na maging seryoso ang investigasyon. Kaya may proseso tulad sa naunang verifikasyon at investigasyon sa ahensya ng National Bureau of Investigation upang matiyak ang pahayag mismo ng mga testigo na may kredibilidad at ang kanilang mga salaysay at ang kanilang mga ebidensya na dapat suportado ito ng matibay na ebidensya. So, kapag hindi ito magawa, at agad-agad isalang na lang sa Blue Ribbon Committee, maaaring mauwi ito lamang sa haka-haka, drama o scripted o political propaganda tulad sa nangyari kay Gutisa, di ba? O, anong nangyari ngayon? Alam niyo, ang nangyari ngayon, gusto ng NBI na ma-interview bawat isa nitong nagpakilala na 18 ex-Marines. Ito ang resulta, sabi ng NBI, So, I'm sure narinig niyo po yung mga sinabi po ni Atty. Baligot. Ano pong reaction niyo? Well, yung mga sinabi niya, yan, na subaybayan ko, unang-una, tama naman yung sinabi niya na we treated them well, we treated them professionally, ano? Pero yung sinasabi na hindi sila ay witness, kasama yon sa tinitingnan natin, they can be a witness, but as of now, they are persons of interest. Kung ano yung mga participation nila. Yun na nga basically yung ginagawa natin. At salamat naman, nag-cooperate sila sa investigasyon na to, dumating sila at babalik sila sa 17 para ibigay yung kanilang pang mga testimonya, kasi ang nangyari ngayon, ibinigay lang nila yung mga background lang nila, yung personalities nila. Now of course, we will validate it also with other agencies, kasi initially ayaw nilang mag-submit nga sa investigation kasi they are not prepared to answer. Ang sinasabi nila is subpoena raw para lang sa background check. Pero pag tinignan niyo po natin yung subpoena, malinaw naman yung nakalagay doon na verification dahil doon sa joint affidavit na inisyu po nila. So just the same, we will give them time. Balik po sila. Yan. Balik sila. Bakit? Ayon sa NBI Director, hindi daw sila handa. Ba't hindi sila handa? Kung may personal knowledge sila. Ang nangyari, ayaw talaga ni Attorney Topacio, abogado nila, na isa-isahin sa pag-interview itong 18. Ito,
Ombudsman has deputized the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power to investigate matters, motu proprio. And so, please don't Sa NBI na ito ha, sa NBI, ang NBI mismo, isang abogado ng NBI, nagpaliwanag na gusto nilang ma-interview isa-isa. Kahit pa sumama si Topacio. Pero ano nangyari? the impression that all this is just because of the issue of the alleged inking Marines. No? So, this can go beyond that. So what are you exactly investigating with respect to Okay, this? sige. You tell me, because you're being overbroad. Bakit ganyan? So, ganito na lang, sir. So, we have prepared individual interview rules for We do not consent. Oh, yun. So, gusto talaga may interview ng NBI bawat isa. Ang tanong dito, bakit ayaw ni Topacio? Dahil hindi pa sila handa. We made it clear. We do not consent. You may accompany your client. No, for Oh, so pwedeng samahan pa umano yung mga sundalo sa interview. Pero hindi talaga sang-ayon si Topacio. We do not consent. We want to make that clear. We do not consent. Which part of no? We do not Oh, so ayaw talaga niya na ma-interview ng NBI bawat isa. Bakit ba? Ha? Gusto nilang isalang agad sa Blue Ribbon Committee, pero itong ahensya na ito na nagsusuri kung ito bang kanilang pahayag ay tama ba, matibay ba ang ebidensya, isa-isahin sila sa pag-interview. O, si Attorney Topacio mismo, narinig ninyo, ayaw niya. consent. We interview the law. We want to leave, and there is nothing in the law that will prevent you from us leaving here now. Oo, uwi na talaga umano sila. Wala daw umano sa batas yan. Napigilan sila. If that's the case, sir, then If you want, you can issue us other subpoena for another thing as long as it is relevant. When you say that the NBI has motu proprio powers, that power is not unlimited. It does not amount to a roving commission. Ito dati. Simulahan panyera. Hira naman tayo eh. Ano bang gusto nyo sa kliyente ko? Identity. Hindi nyo kilala. Oh, ano ba umano ang gusto? Yun ang argumento ni Topacio. Ano ba gusto mo sa mga kliyente ko? Identity? Hindi mo ba yun kilala? Hindi ang identity ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, sinusuri ng National Bureau of Investigation kung etong kanilang pahayag, hindi lang basta pahayag, meron bang suporta na ebidensya? Anong kinatatakutan ni Topacio dito? I mean, not to be condescending, but hindi nyo kilala. Oh. ganito, sir, we can answer those questions in the right forum. We have an interview room where you may We be do not. present. No. Oh, gusto talaga ng NBI na ma-interview bawat isa. Pero ayaw talaga ni Topacio, di ba? Kasi you want We are answers to not your going to be questions, sir. interviewed. We are not going to be interviewed. You said not plenary power. Oh, kayo, anong masasabi ninyo kaugnay dito? Ha? Na gustong ma-interview. Ano bang kinatatakutan kung isa-isahin sila sa pag-interview? Meron silang joint affidavit. Tama naman, pinapayagan naman yung joint affidavit sa kondisyon na yung mga nagpakilalang witnesses, pareho-pareho silang nasaksihan. Pero kung iba-iba ang mga pangyayari, hindi yan pwede sa joint affidavit nila. Yeah? Kaya dito, tinitest nila sa NBI yung credibility at ebidensya. Kaya gustong ma-interview isa-isa. Pero napansin nyo, ayaw talaga ni Attorney Topacio dito. Oh. As the National Bureau of Investigation. Can you imagine, you're going through budget deliberations in Congress. You're spending resources of the government investigating a non-crime. Walang krimen dito. Oh, si dating congressman ang walang krimen. Hindi krimen ang pinag-uusapan dito, kundi ang credibility ng mga nagpakilalang witnesses. Kaya para ma-confirm ito kung sila ba'y totoong nagsabi ng katotohanan, gustong ma-interview ng NBI isa-isa. Ang tanong, bakit kaya takot sila na ma-interview? Kaya
May reaksyon ng isang abogado kaugnay dito. Attorney Topacio, ayaw ipa-interview ng hiwa-hiwalay ang 18 Marines. So, pinatawag ng NBI ang 18 Marines. Kukunan dapat sila ng hiwa-hiwalay na salaysay. Pero ayaw pumayag ng abogado nila na si Attorney Ferdy Topacio. Hindi daw pwede yun. Tama ba siya? Well, sa totoo lang, walang mali sa pagkuha ng hiwa-hiwalay na statements. Normal yan sa isang investigation. In fact, ginagawa yan para masiguradong independent at consistent ang bawat testimony at hindi naapektuhan ang sinasabi ng bawat isa. Hindi lang yan sa NBI nangyayari. Kahit sa court, may tinatawag na exclusion of witnesses. Ibig sabihin, pinapalabas muna ang ibang witnesses habang nagtetestify ang isa. Ginagawa ito para hindi nila marinig ang testimony ng iba at para hindi nila ma-adjust ang kwento nila para tumugma sa sinabi ng iba. Simple lang ang logic eh. Kapag magkakasama ang mga witness bago magsalita, may posibilidad na magka-impluwensyahan ang kanilang salaysay. Pero kung hiwa-hiwalay ang pagkuha ng statements, mas madaling makita kung totoo ba at consistent ang kanilang mga kwento. Ngayon, si Attorney Topacio tumututol. Bakit? Ano bang kinakatakutan niya? Dahil kung totoo ang sinasabi nila, hindi dapat problema kung magkakahiwalay sila magsalita. Natatakot ba siya na magkagulo at hindi tumugma ang mga kwento ng bawat isa? Yan ang dapat sagutin ni Atty. Topacio. Ano ang kinatatakutan niya na ma-interview isa-isa? Dahil ang ginawa mismo ng ang proseso ng NBI, National Bureau of Investigation, mga kapatid, yung verifikasyon at investigasyon sa bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng NBI upang matiyak na ang mga testigo ay may kredibilidad at ang kanilang mga salaysay ay suportado talaga ng ebidensya. Kapag hindi ito magawa at sila'y isalang agad sa Blue Ribbon Committee, maaaring mauwi talaga sa haka-haka o propaganda, di ba? Tulad kay Gutisa. Ano nangyari kay Gutisa? So, ano nangyari? Ito ang pahayag ni Lacson kay Gutisa. Asan ba yun? Ito pala. Ang masama, Mr. President, tinanggap naman natin sa record ang testimonya ni Mr. Gutesa. Hindi pa rin tumitigil sa kakareklamo si Senator Marcoleta. Mr. President, ang tunay na issue hindi ang forged na affidavit kundi ang biglaang pagtatago at pagkawala ni Gutesa. For the information of this body, Mr. Gutesa, who was presented as a witness by Senator Marcoleta, has been unavailable since his initial appearance. Moreover, the committee made the option for Senate protection available to him, but he declined as evidenced by his signed waiver. And we are dutiful in locating him, Mr. President. Pinuntahan namin ang lahat ng addresses para mayabot ang imbitasyon ng komite and even rigorously visited our CCTV camera footage. Again, displaying his obsessiveness for the nth time, Senator Marcoleta even lambasted me by implying that I was surveilling his office. Galit na galit. Samantalang nais lamang nating matukoy kung sakaling may kasama si Mr. Gutesa nang dumating sa Senado upang sa gayon ay magkaroon tayo ng lead kung paano siya muling maimbitas sa susunod na pagdinig. Hindi ko na nga pinalaki ang aking mga obserbasyon sa paksang ito, Mr. President. Sa halip, sinubukan pa rin naming hingin ang kanyang tulong sa paghahanap kay Sergeant Gutesa. Again, Senator Marcoleta in his TV show ranted against me. Let's watch. Tatanungin ko siya, bakit mo kinor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo ikokor sa akin? Sino ka ba? I dare ask Mr. Yun Parang iniinsulto sa TV program nila yan. Sino ka ba? Ang chairman sa committee kung saan siya mismo yung miyembro sa committee. Ang sabi niya, sino ka ba? President, if a committee member brings a witness bearing such damaging allegations, does the burden of transparency not follow? Is it not just proper to cooperate with the committee regarding his whereabouts? Why then does Senator Marcoleta find my position so offensive? On many occasions, Senator Marcoleta made statements that undermine the authority and collective integrity of the committee. Mukhang aabutin tayo hanggang bukas kung iisa-isahin ko pa lahat ang katakot-takot na pag-alipusta ni Senator Marcoleta sa komite na kinabibilangan din naman niya on the release of the minority report.
tahasang pinagmamalaki ni Senator Marcoleta ang Minority Report for the lack of better term, he said, na kanyang nilabas noong December 10, 2025, na siya ring naging paksa ng kanyang litanya kahapon. For his information, I wish to underscore a part of Section 22 of the Senate Rules shown on the screen, which states that, and I quote, concurring and dissenting reports may likewise be made by the members who do not sign the majority report within 72 hours. O, see? Hindi niya nilagdaan ang report. From the approval of the report. Napakalinaw naman po, Mr. President. Concurring and dissenting reports may be made 72 hours after the committee report has been approved by the majority vote of all its members. Siya na nga itong gawa ng mga bagay na wala naman sa alituntunin ng Senado. Pagkatapos, ako ang pagbibintangan niya na epal. Yan. Ang pahayag ni Lacson kaugnay diyan. Tuloy natin si Tinig ng Karunungan. Rodante Marcoleta nga kahapon, talagang inatake ni Ping. Ngayon, nahulog sa bitag. Dahil yun naman talaga ang nakikita natin gustong mangyari ni Senator Rodante Marcoleta para tahasan niyang matanong na si Ping. Direkta na niyang matanong, Ping, bakit ba ang bagal-bagal mo? Bakit hindi mo imbitahan si ganito? Yan po yung nangyari. Ayun, sabi niya na inaatake daw ni Lacson si Marcoleta dahil sa isinagawa niyang privilege speech, di ba? Pero doon ay dahil sabi niya nahulog daw si Lacson sa bitag. Sa paanong paraan na nahulog si Lacson sa bitag ni Marcoleta? Dahil ang gusto daw ni Marcoleta ay matanong kung bakit umano hindi na imbitahan itong mga taong ito. Oh, 'yun ang gusto. Asan ba ang bitag? Diyan kung ang gusto ni Marcoleta na tanungin si Lacson bakit hindi na imbitahan ang ibang mga tao. So, bakit gumagamit pa ng salitang bitag sa kapwa mambabatas? Ang privilege speech ay ginawa upang ilahad at sagutin yung anumang pahayag sa kapwa niyang mambabatas na nagsagawa din ng privilege speech o kaya'y ilahad yung mga katotohanan at mga ebidensya. Hindi para maglatag ng patibong sa kapwa opisyal, di ba? Oh. So kung sinagot ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta, hindi iyon ang nangangahulugan na nahulog na siya sa bitag. So, maring simple yang pagtugon lamang sa mga paratang at pagsagot para malinawan yung publiko. Yun talaga ang diwa ng demokrasya. Okay. So, tuloy natin siya. Yung debate kahapon na marahil napanood na po ng marami sa inyo. Pero meron po akong ipapapansin sa inyo na isang bahagi nung nasabing sagutan. Na dito talagang masasabi natin na corner si Ping. At wala na siyang magagawa dito kundi Sa anong paraan na corner siya? At wala na daw umanong magagawa. Pakinggan natin ha. Na corner si Ping. Oh. At sa anong paraan? Yung sinabi niya na gusto raw ni Senador Rodante Marcoleta na may itanong kay Lacson kung bakit matagal ang investigasyon. Dapat sagutin ni Marcoleta bakit hindi siya lumagda sa resulta sa investigasyon. At, di ba? Gusto ding matanong ni Marcoleta bakit hindi daw inimbitahan yung ibang personalidad. Ngunit kung pag-uusapan yung mabagal, dapat tanungin siya si Marcoleta mismo sa proseso. Bakit mabagal ang paglagda niya? So, sa committee report, di ba? Okay. Ituloy natin. Ito. pa rin itong nabitawan niyang salita dahil ito ay nasa record na. At kapag hindi niya yun. Nasa record na. Tulad nung Kalayaan Group, Island Group, KIJ,
na i-surrender na lang, isuko na lang. Nasa record yon. Gustong ipatanggal ni Senador Marcoleta na nasa record. Saksihan niyo ba sa balita? Tuloy natin. Ginawa ito, parang inamin niya na sa sambayan ng Pilipino na bukod sa sinungaling siya, talagang meron siyang pinagtatakpan. Oh, so, sinungaling daw si Lacson. Ayaw nitong siya. Sa paanong paraan nagsisinungaling si Lacson? At sino ang pinagtakpan niya? Okay, tuloy natin ha. Meron siyang pinoprotektahan. O ito po, panoorin natin itong bahagi na ito sa kaganapan po dyan sa nakaraang sesyon. Ito. It's not a matter of hitting me back. He Yeah. can hit me many, many times. Sabi ko nga po kanina, Mr. President, that's irrelevant to me. It's no longer important to me. Kahit ano pa pong paninira ang sabihin ni Senador Lacson sa akin, wala pong kaso sa akin yun. Ang taong bayan, alam na po nila kung ano ang totoo. Sila po ang arbiter. Totoo Sila yan. ang magsasabi kung totoo lahat po ang pinag-uusapan natin dito. At kung ano ang sinabi laban sa akin. Ang gusto ko lang pong linawin, Sir President, kung talagang pinaninindigan ni Senador Lacson yung patakaran na kanyang huling sinabi at binigyan ng emphasis kung saan ang mga ebidensya pupuntahan natin. Ayun. Napakarami ko pong sinabi kahapon sa aking privilege speech. Inisa-isa ko yung Yan. dapat napuntahan natin. Mm. Para sa ganon, lahat ng inaakala nating ebidensyang magtuturo kung saan dapat at kung sino dapat ang managot, doon lang natin makikita at ang taong bayan po ay nakikinig at nagbabantay. So, gusto ko pong malaman, Sir President, Yan na. kung totoo po lahat, ang kanyang paninindigan na pupuntahan natin ang lahat ng ebidensyang maaari nating makuhanan, pwede po bang revisyuhin niya yung aking privilege speech? Nandun po lahat, inisa-isa ko. At nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-marine officials sa iba pa yatang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Okay, bago dyan, di ba kayo nagtaka? Matapos kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na 4 sa kanila nito na pakilalang 18 na ex-marines ay hindi tunay na sundalo, bakit pa ulit-ulit pa hanggang ngayon ginamit pati na ni Senador Rodante Marcoleta na itong 18 ay ex-marines? Di ba naglabas na ng pahayag ang Armed Forces of the Philippines? So pwedeng gamitin na 14 sa kanila dahil 4 ay hindi daw umano tunay na sundalo. Oh. So ang pagpaulit-ulit ng 18 ex-marines, yun ay bahagi sa propaganda na gusto talagang itanim sa isipan ng mga tao na ito'y mga marines lahat. Kahit pa naglabas na ng opisyal na pahayag ang Armed Forces of the Philippines na 4 sa kanila hindi sundalo. Pero ang gusto talaga ni Senador Marcoleta na itong 18 ay idulog talaga sa Blue Ribbon Committee na para daw umano marinig yung katotohanan. Pero para yatang hindi natuto si Senador Marcoleta sa kaso ni Gutisa na naging surprise witness niya. Ngunit kalaunan, biglang nawala na kahit siya. Di na niya matuntun. Kaya nga, mas maingat ang pagiging hakbang na isuri muna sa pamamagitan ng NBI ang 18 na nagpakilalang ex-marines upang kilitisin yung kanila mismo mga testimonya, yung kanila mga ebidensya na isang seryosong investigasyon. Hindi sapat ang basta-bastang testimonyo na lamang. Kailangan itong suportado ng matibay na ebidensya upang hindi magamit ang Senado, ang Blue Ribbon Committee sa propaganda at maling akusasyon lamang. Ngunit ano ang resulta? Ayon mismo ni Attorney Baligod, hindi pa raw handa ang mga ito. So, kung talagang malinaw at matibay ang kanilang mga ebidensya,
Bakit hindi sila handa sa investigasyon ng NBI? Balikan natin ang sabi ng NBI Director, ha? So, I'm sure narinig niyo po yung mga sinabi po ni Atty. Baligod. Ano pong reaction niyo? well, yung mga sinabi niya, yan, na subaybayan ko, unang-una, tama naman yung sinabi niya na we treated them well, we treated them professionally, ano? Pero yung sinasabi na hindi sila, na sila ay witness, kasama yon sa tinitingnan natin, they can be a witness, but as of now, there are persons of interest kung ano yung mga participation nila. Yun na nga basically yung ginagawa natin. At salamat naman, nag-cooperate sila sa investigasyon na to, dumating sila at babalik sila sa 17 para ibigay yung kanilang pang mga testimonya. Kasi ang nangyari ngayon, ibinigay lang nila yung mga background lang nila, yung personalities nila. Now, of course, we will validate it also with other agencies. Kasi initially, ayaw nilang mag-submit nga sa investigation kasi they are not prepared to answer. Ang sinasabi nila, yung subpoena raw para lang sa background check. So, yun. Hindi talaga sila handa daw. Pero klaro naman umano ang subpoena. Kaya nga, nasaksihan ninyo na si Topacio mismo, eto, nakipagdebate sa abogado ng NBI o sa NBI agent mismo. Ombudsman has deputized the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power to investigate matters, not to procure. And so, please don't be the impression that all this is just because of each of the alleged injuries. So, this can go beyond that. So what are you exactly investigating with Ms. Rachel? Okay, sige. Please tell me, because you're being overbroad. Hindi ganyan. So, ganito na lang, sir. So, we have prepared individual interview rules for We do not consent. We already made it clear. We do not consent. You may accompany your client. No, never mind. So, It does all not your matter. We queries- do not consent. We want to make it clear. We do not consent. Which question. part of no? We do not consent to be interviewed at all. We want to leave, and there is nothing in the law that will prevent you from us leaving here now. So, gusto talaga silang uuwi, no? Wala sa batas umano, napigilan silang uuwi. Kahit ba sabi nitong NBI na pwede naman sasama si Topacio habang i-interviewin bawat isa itong 18. So, if that's the case, sir, then If you just want, have you it can on issue us record. other subpoena for another thing as long as it is relevant. When you say that the NBI has So, gusto sila ng bagong subpoena umano. Ano ba kinatatakutan niya kung ma-interview sila kung talagang dala-dala nila ang katotohanan, di ba? Okay, tuloy natin si Tinig ng Karunungan. Kaugnay dito, mga kapatid. Lahat po ba nun ay pupuntahan natin? Ayun. Open po ba siya, Mr. President, na puntahan natin? Alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan. At makukuha lang natin ang katotohanan kung haharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Doon sa privilege speech po, So, makukuha lang ang katotohanan kung haharap umano ang mga tao na binanggit niya sa privilege speech niya. Pero ang problema kasi, hindi sa pamamagitan lang ng testimonyo at narrative ang batayan dito. Dapat yung ebidensya at kredibilidad. Hindi ba siya natuto sa kaniyang surprise witness na biglang nawala na lang ngayon? So anong tawag mo? Matapos, although nakumpirma na ang kaniyang affidavit ay peke, ang nagdesisyon ay korte, pero tinanggap yon ng Senado. Tinanggap yon ng Senado dahil nanumpa siya at magamit yun. Ang problema, nawala na. At sinabi pa ni Senador Lacson, hindi tumulong si Senador Marcoleta sa paghanap para maipabalik na sa hearing si Gutisa. So, tuloy natin. ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, para po sa kaalaman ng lahat. Inisa-isa po ni Senator Rodante Marcoleta doon yung halos lahat ng testigo na lumantad po sa Senate Blue Ribbon Committee mula nung si Senator Rodante Marcoleta ang humawak hanggang si Senator Ping Lacson na po. So, noong panahon Senador Marcoleta na siya'y humawak, mga kapatid, sa Blue Ribbon Committee, di ba gusto niya na magiging state witness
ang mga diskaya. At napagdugtong na ito palang kamag-anak ni Marcoleta, asawa ni Marcoleta, ay may kaugnayan sa diskaya, kaugnay sa insurance. Diya? Ngayon, parang nagiging abogado si Marcoleta na ayaw niya ang restitusyon. Yung pagsauli ng ninakaw sa side ng mga diskaya. Abay, anong lalabas diyan na punto? Gusto niya na may immunity sa kaso, pagkatapos makinabang pa dahil hindi pwedeng isauli ang naturang pera? Okay, tuloy natin. May mga pinangalanan din si Senator Rodante Marcoleta dun sa kanyang speech na mga maaaring maging resource person katulad ni Chavit Singson. Dahil ito ngang si Chavit Singson ay inirekomenda ni Senator Rodante. Naalala ninyo na si Chavit Singson, isa sa mga speakers nagsalita sa entablado sa rally ng INC, di ba? Marcoleta dito kay Ping Lacson na baka pwedeng maimbitahan dahil si Chavit Singson nais niyang lumantad sa Senate Blue Ribbon at doon sa Blue Ribbon Committee doon niya sasabihin yung mga anomalya ng pamilya Marcos na nakaugnay sa flood control projects dyan sa Ilocos. Pero hindi nga po yun pinagbigyan. Parang hindi binigyan ng panahon, hindi pinansin, binaliwala lang ni Ping Lacson yung rekomendasyon na yon at hindi ipinatawag si Chavit Singson. Ayan, ang pahayag nila na binaliwala lang ang rekomendasyon ni Marcoleta. O na kung totoong inirekomenda ni Senador Marcoleta na imbitahan itong si Chavit Singson sa hearing ng Blue Ribbon Committee, hindi ibig sabihin niya na otomatikong dapat itong sundin sa chairman na si Ping Lacson. Bakit? Dahil yung isang committee hearing, ang pag-iimbita ng resource person ay hindi lang basta rekomendasyon ng isang membro. May proseso yan na sinusunod na kailangang suriin muna kung may direkta bang kinalaman sa isyo. Yon. Yung taong iniimbitahan, tulad sa gusto ni Marcoleta na si Singson. Pangalawa, may maipakita bang ebidensya o testimonya na makakatulong sa investigasyon para matukoy na hindi ba ito pagiging diversion o isa lamang political propaganda yung pagdalo sa inimbitahan. So, kung hindi agad pinansin ni Senador Lacson ang rekomendasyon, posible na hinintay muna niya na mapatunayan kung relevant ba talaga ang pagiging testimonya ni Chavit Singson na gusto ni Marcoleta maimbitahan sa investigasyon. So, sa katunayan, kung talagang mahalaga ang rekomendasyon ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay kay Chavit Singson, pwede naman niyang itong ipaglaban sa committee deliberation o ilagay sa committee report. So, kung hindi niya ito naisulong, ito, mahirap sisihin yung chairman sa Blue Ribbon Committee. Sa madaling salita, ang rekomendasyon ay hindi utos. At ang chairman ng committee ay may responsibilidad na siguruhing may saysay at may ebidensyang basihan ang bawat taong iimbitahan sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Tuloy natin. Sa privilege speech din po ni Senator Rodante Marcoleta, nabanggit din yung mga diskaya na bakit ba ang mga diskaya nung panahon na sila ang nag-a-apply nga ng Witness Protection Program, bakit pahirapan sa kanila? Palibhasa ay tinuturo nga itong si Martin Romualdez pati na si Zaldico noon. Pero pagdating doon kila Bryce Hernandez... bago yan sila si Bryce, no? Bakit daw ang mga diskaya pahirapan ang pagiging state witness nila? Na tinuturo naman si Martin Romualdez, si Zaldico. So bakit daw? Hindi otomatikong tinatanggap ang sinasabing
isang gustong maging state witness ayon sa ating batas. Kailangan talagang may collaborating evidence na mapatunayan na hindi yon haka-haka at hindi sila ang pinaka-guilty sa kasalanan. At kailangang suriin ng piskalya o suriin ng DOJ, suriin ng korte kung kapanipaniwala ba ang kanilang testimonya. Kaya, nung binanggit ng mga diskaya, sila si Martin Romualdez, sila si Saldico, hindi yan ibig sabihin na dahil sila ang nagbanggit, yun ay meron na silang mapakitang matibay na ebidensya. So bahagi iyon sa kanilang pagpapaliwanag sa buong chain sa pangyayari na dapat pang imbestigahan at dapat pang suportahan sa matibay na ebidensya. So kung nais ng mga diskaya na maging state witness, ngunit anong nangyari? Totol sila kahit si Senador Rodante Marcoleta sa restitusyon sa pag-uli ng salapi na nakulumbat galing sa Kaba ng Bayan. Malinaw na may malaking problema sa kanilang posisyon. Sa batas, ang pagiging state witness ay hindi lamang tungkol sa pagbigay ng testimonya. Kadalasan, may nakaakibat ito na pananagutan, lalo na sa pagsauli ng anumang illegal na nakuhang pera o benepisyo sa ating gobyerno. Ang tanong ngayon, ano ba talaga ang gusto nila? Kung ang hinihingi nila ay immunity sa kaso at walang restitusyon, ibig sabihin pagsauli sa pera na nakulumbat sa Kaba ng Bayan, lumalabas na parang gusto nilang makaiwas sa parusa habang hawak pa rin nila ang pirang dapat ibalik nila sa bayan. Hindi ito ang diwa ng pagiging state witness. Ang layunin ng state witness ay tumulong sa paglahad at hindi siya mas malaking utak sa krimen. Diba? At hindi din para makalusot sa pananagutan, lalo na sa restitusyon. Okay. So, ang tanong, bakit kahit si Senador Marcoleta, tinututulan niya ang restitusyon? Kaya lalong nagiging palaisipan ang posisyon nila. Dahil kung walang restitusyon at may immunity pa sa kaso, ang pagiging dating nito sa publiko ay parang gantimpala pa sa mga sangkot sa anomalya imbis na hustisya para sa bayan at ibalik yung pera. Okay, tuloy natin. Henry Alcantara na ang tinuturo ay sila Jinggoy Estrada, sila Joel Villanueva, sila Bong Revilla, bakit ang bilis na maisa lang sa Witness Protection Program? Lumalabas ay talagang selective, namimili talaga ang bahagi o ang side ni Ping Lacson. Nung lumabas si Guteza ay binanggit ni Senator Rodante Marcoleta. So namimili daw umano si Ping Lacson. Bakit umano na sila si Hernandez, sila si Alcantara naging state witness ito, samantalang ang itinuturo na mga sangkot ay sila si Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla. Bakit daw? Ang mahalagang tandaan sa proseso ng state witness ay hindi itong ibinibigay kung sino ang gustong magsalita. May malinaw na pamantayan sa ating batas. Una, hindi siya ang pinakautak, hindi siya ang pinaka-mastermind sa krimen. Kailangan ang kaniyang testimonya para mapatunayan ang mas mabigat na sangkot sa krimen. At handa siyang magsabi sa buong katotohanan at makipagtulungan sa investigasyon. May hakbang siya na ginagawa para itama yung mali. Yun ang doon na papasok yung restitusyon, yung pagsauli ng ari-arian at pera.
At sa kasong nila ni Hernandez at ni Alcantara, nagsauli sila ng sasakyan, nagsauli sila ng milyon-milyong halaga ng pera. Kung tinututulan ito ni Senador Rodante Marcolita, edi walang masauli na restitusyon galing nila ni Alcantara at ni Hernandez kung nagpatuloy si Marcolita bilang chairman sa Blue Ribbon Committee dahil ayaw niya ang restitusyon. Pero may nasauli na. Di ba? So, ibig sabihin, kinikilala nila ni Hernandez Alcantara ang kanilang partisipasyon at tumutulong sila sa pagbawi ng walang yaman, yung nawalang yaman sa ating bansa, sa ating gobyerno. At napatunayan na hindi sila yung pinaka-mastermind. Pero ang tanong, yung gusto ni, sabi kasi selective umano ang komite ni, hindi yun selective na komite. Dahil sila si Alcantara at Hernandez, naging state witness sila habang ang mga diskaya ay hindi sila nakapasa. Bakit hindi sila nakapasa? Sa restitution pa lamang, ayaw na nila. Di ba? Samantalang sila si Alcantara, sila si Hernandez, pumayag sila. Kaya nakapasa sila. Okay. So, dito lang muna tayo mga kapatid. Pasok muna tayo sa punto por punto. No? Nasa kalahati pa ako sa reaction sa video ni Tinig ng Karunungan. Okay? So, maraming salamat. Atin lang itong tatalakayin kaugnay dito, no? Ng mga kapatid. Okay? So, sandali muna. Pasok muna tayo sa punto por punto na ngayon, ha? Okay. May schedule tayo. Renewal ng mga lay ministers sa katedral bukas na. Renewal ng mga lay ministers sa katedral bukas. Renewal ng mga lay ministers sa saan ba yun? Orqueta, Pizza 28. Sunday, recollection ng mga St. Augustine Choir. Kita-kita tayo diyan sa SMT Seminary. Simula alas 8:30 misa. At may naka-schedule din na renewal ng mga lay minister diyan sa Bagong Bayan sa sakop sa diocese ng Cotabato at diyan sa Isulan, sakop sa diocese ng Cotabato. At may naka-schedule din na Lenten Recollection sa Diocese of Talibon, dalawang parokya. At meron din palang naka-schedule sa Andres Bonifacio College, Pizza 19, sa mga estudyante. Kita-kita tayo. Diyan, yun ang mga schedule natin. So, pasok na tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito, mga kapatid. Medyo nahaba ang ating pagtalakay ngayon sa pagsagot, pero kalahati pa sa video ni